Diyos ko, nanginginig akong tumingin kay Tia Mila na siyang kakarating lang. Mukhang rinig na rinig ang basag hanggang sa kusina kaya lahat sila ay lumabas. Manang Janet! Nanginginig na tawag ko sa mayordomang lalilisik ang mga mata at parang kabado rin. Faith, nabasag mo? Tanong ni Tia Mila kaya kaagad akong umiling na maraming beses para tumanggi kasi hindi naman talaga ako ang nakabasag. Pero hindi ko kasi pinigilan si Ate Ann kaya pareho kaming may kasalanan. She's now already crying beside me so my tears formed too. What happened? A cold voice suddenly invades our ears. Lahat kami napatingin sa hagdanan kung saan kasalukuyang naglalakad ang may-ari ng mansyon na ito. Kunot ang noo niya habang nakatingin sa amin at nang magtama ang mga mata naming dalawa ay mas lalong napakunot ang noo niya. Ito na nga yata ang dahilan para mawalan ako ng trabaho. Senyorito, tawag ni Manang Janet dito sa bayo ko kaya napayuko na rin ako kasi ilang saglit na lang ay tutulo na ang mga luha ko. Mabilis akong hinila ni Tia Mila palapit sa kanya at mas lalo kong narinig ang mga hikbi ni Ate Ann. What happened? Tuluyan na siyang nakalapit sa amin at napatingin siya sa basag na vase. Kita ko kung paano dumaan ang galit at inis sa mukha niya kahit pa nakayuko pa ako ng bahagya. Senyorito, nabasag ng 2 katulong ang banga na iyan. Sumbong ni Manang Janet kaya napaawang mga labi ko para umalma. Kaso hindi ko na kaya magsalita pa dahil sa kaba at takot. Mawawala na nga yata ako ng trabaho. Ang sakit lang isipin dahil hindi man lang ako makakakuha ng pera na pwede kong maitulong sa mga magulang ko. Tom, do you know how much that cost? Umalingaw-ngaw ang malakas na boses sa buong mansyon kaya napatulon ako sa takot. Patawad po. Umiiyak na sabi ni Ate Ann na lumuhod na talaga para magmakaawa. Pero sa nakikita kong galit sa mukha ng amo namin ay alam kong malabo na magpatawad pa siya. Ito yata ang sinasabi nito na natatakot. Even if you sell your life, it won't pay that face. Malamig na sabi ni senyorito sa nakaluhod na sa Ate Ann. Lumuhod na rin ako ng mabilis para magmakaawa dahil baka sakaling may awa din siya para sa amin. Humihikbi na rin si Tia Mila at Ate Gina pero hindi sila nagsalita. Sorry po. Ibawas niyo lang po sa sweldo namin ng paunti-unti. Nanginginig na sabi ko sabay tingala sa galit na amo. Kaya nahuli ko nakatitig siya sa akin ng mariin. Maluha-luha akong nagmakaawa. Pero hindi nawala ang galit sa buong mukha niya na parang gustong pumatay ng tao sa mga oras na ito. Sadyang kay mahal yata talaga ng vase na nabasag. Kung ako nasa posisyon niya ay magagalit din ako. Ibabawas sa sweldo? That's worth $1 million. You think you can pay that? Malamig na tanong niya habang diretso ang tingin sa akin kaya nalula ako. $1 million? Maawa po kayo. Kailangan ko po na trabaho na ito para sa pamilya ko. Maawa po kayo, senyorito. Hindi ko na po ulitin. Maawa po kayo. Si Faith po nakabasag ng base. Maawa po kayo sa akin, senyorito. Sunod-sunod na sabi ni Ate Ann habang humahagul-hul kaya nagulat ako na isaling niya sa akin ng sisi. Mabilis akong umiling pero hindi ko na nagawa pang depensa ng sarili ko kasi tuluyan ang tumulo ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Hindi ako. May nasabi ko habang patuloy na umiiling sa mga pinagsasasabi ni Ate Ann kasi pilit niyang ibinabaling sa akin ang lahat ng kasalanan. Maawa po kayo. Huwag niyo po akong tatanggalin kasi hindi naman po ako may kasalanan. Sabi pa ni Ate Ann. Gusto ko magalit dahil sa mga kasinungalingan niya. Pero naiintindihan ko siya dahil importante sa kanya ang trabahong ito. You are fired. Pack your things and don't ever step on this land again. Malamig na sabi ng amo namin kaya nanlaki ang mga mata ko at mabilis na tumingin dito. I saw him looking at Ate Ann. Tanggal na rin ako. Senyorito, hindi ko kailangan ng pagmamakaawa mo. Get out of my place now. I don't need a careless maid in my mansion. Dagdag niya pa kaya mas lalong naglupasay sa Ate Ann sa kakaiyak. Matapos niyang sabihin ng mga katagang iyon kay Ate Ann ay mabilis siyang bumaling sa akin. Kasalukuyan pa rin ako nakaluhod habang nakatingala sa kanya kaya nagtama ang mga mata namin.
Hindi ko na makita ang mapaglarong mga mata niya dahil puro na ito galit ngayon. Sorry, I mouted, so his jaw clenched. Faith, follow me. We'll talk about your carelessness. Malamig na, sabi niya sa tuloy-tuloy na naglakad sa taas. Naiwan ako nakanganga dahil sa narinig mula sa kanya at hindi ito maproseso ng maayos sa utak ko. Mag-uusap kami. Hindi pa ako matatanggalan ng trabaho. Faith, kausapin mo na si senyorito. Gawin mo lahat ng ipagagawa niya para huwag kanyang tanggalin. Isipin mo na para sa nanay at tatay mo ito. Sabi na Tia Mila sa ako at tinulungan na tumayo kaya aligaga naman akong tumango. Si Ate Ann po, paano? Tanong ko sabay tingin kay Ate Ann na umiiyak pa rin ng todo. Sarili mong isipin mo, bilis! Sabi na Tia Mila saka itinulak na ako papunta sa itaas. Kaya wala na akong magawa kung hindi ang tumakbo paakyat dala ang sobrang lakas na kabog ng puso ko. Hindi ko alam kung nasaan si senyorito kaya pumunta ako sa harapan ng kwarto niya. Nakaawang ng bahagi ang pinto kaya sumilip ako ng dahan-dahan. Hindi ko na naisip ang kumatok dahil nakita ko siyang nakatayo sa balkonahe ng kwarto niya. Napalunok ako sa kadahan-dahan na pumasok kaya mabilis niya akong tiningnan. Nanuyo ang mga mata ko nang makita ang mga mata niyang walang kasanlamig. Senyorito, mahinambati ko sa kanya. Are you willing to pay what you broke? Tanong niya kaya napatango ako. Opo. Sagot ko habang nakayuko ng bahagya kaya tumaas ng bahagya ang gilid ng labi niya. Good. Come here. Sabi niya kaya hindi ako nagdalawang isip na humakbang palapit sa kanya. Mas gugustuhin kong mabawasan ang sweldo ko dito kaysa mawala ng trabaho dahil maghahanap ulit ako kung iyon na mangyayari. Dahil sa bagal ng paglalakad ko at sa laki nitong kwarto niya ay parang nainip siya kaya sinalubong niya ako. And the next thing he did shocked me a lot. You pay then. Nakangising sabi niya sabay bato sa akin sa malambot na kama na nasa likuran ko lang. Kaya bahagi akong napahiga dito. Anong klase ng bayad ang itinutukoy niya? The soft mattress on my back did not comfort me. Nagbigay pa itong lalo ng kaba at takot sa akin kung bakit niya ako itinapon pahiga sa kama niya. Po? Kabadong tanong ko pero ngumisi lang siya. Saka unti-unti na lumapit sa akin. Itim na sando ang suot niya saka sweatshorts kaya kitang-kita ang magandang build ng katawan niya. Napalunok ako ng dahan-dahan at may choice akong tumakbo paalis sa kama at tuluyang lumabas ng pinto kasi bukas naman ito. Pero hindi ko ginawa. Sa lalo niyang paglapit ay mas umakyat lang ako sa kama para lumayo ng konti. Namamomoys ako ng sobra kahit hindi naman mainit at nanlalamig ako. Bahagyang nakabuka ang hita ko kaya umangat ang uniforme na suot ko. Saglit na tumingin ang mga mata niya sa hita ko pero kaagad din niya yung ibinalik sa mukha ko habang nakangisi. Dapat akong umalis ngayon at umiwas pero bakit ayaw ko? Bakit gusto ko ring manatili para malaman kung anong gusto niyang gawin? This is the payment that I want. Medyo paus na sabi niya saka mabilis niya akong pinaibabawan kaya napaungol ako nang hindi ko sinasadya. Senyorito! Nanginginig na sabi ko nang ayusin niya ang pwesto niya sa gitna ng hita ko. Nakataas na talaga ang damit ko at lantad ng itim na cycling na suot pero hindi ko alam ang gagawin ko. Kung itutulak ko ba siya o kung aayusin ko ang damit na patuloy na umaangat. Ramdam na ramdam ko ang bigat niya kaya hindi ako makagalaw at nakakaadik ang amoy niya. Kaya mas lalo kong nawala ng kakayahang mag-isip ng maaari kong gawin sa mga oras na ito. Basta ang alam ko ay parang gusto ko rin. Gusto ko ring hindi umalis. Gusto ko ring manatili. What's your shower gel? You smell so good. Mapang-akit na sabi niya sabay amoy ng leeg ko kaya napatingala ako at napalunok. Sa isang kilos niya ay nagawa niyang tanggalin ang pagkaba ng buhok ko kaya sumabog ang straight kong buhok sa mukha ko. Mahaba ang buhok ko at makapal kaya hirap na hirap siyang hawiin iyon paalis na mukha sa kanang leeg ko. Bawat dampi ng daliri niya sa pisngi ko ay para akong pinapaso. Dumiin ang pagkakahawa ko sa bedsheet at hindi nakakatulong na biglang pumasok sa isip ko ang napanaginipan ko kagabi. Wala sa sariling kinagat ko ang pang-ibabang labi ko para kung sakaling umungol ako ay mapigilan. Ilang saglit lang ay naramdaman ko mainit niyang labi sa leeg ko. Dumadampi ito na parang nambibitin kaya hindi ako mapakali.
Hindi ko na napigilan pang umungol dahil sa sensasyong biglang gumapang sa buo kong katawan at dahil sa ungol na iyon ay nag-init ang pisngi ko sa hiya. Senyorito, Evan, putol niya sa pagsasalita ko kaya muli ako napalunok. Ano? Does he want me to call him by his name? Po? Tanong ko na parang hindi niya ngayon ako hinahalikan sa leeg. Ramdam ko ang bahagyang gaspang dahil siguro sa tumutubo niyang balbas at nakadadagdag iyon ng sensasyon na kinaadikan ko na yata sa ngayon. How old are you? Tanong niya habang patuloy na nagbibigay ng nambibitin na halik sa leeg ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa dahil nagagawa naming makapag-usap ng tulad nito habang may ginagawa siyang kamunduhan sa akin ngayon. 20. Mahinang sagot ko habang pigil na umungol. Hindi ko gustong hayaan itong mangyari pero hindi ko rin gustong tumigil siya. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Para na akong mababaliw. Stop addressing me po. I don't like it. Sabi niya at matapos niyang sabihin iyon ay tumigil siya sa kahalik sa leeg ko para tingnan ako ng diretso sa mga mata. His black eyes are beautiful. Ang mahaba niyang pilik mata ay mas lalong nagbibigay ng ganda dito. Walang maipipinta sa itsura niyang tila Diyos na parang sa mitolohiya. Parang lahat sa kanya ay kailangan luhuran dahil may dala siyang kapangyarihan kaya dapat lahat ay sumunod. I'm just 26 feet. He said, so my mouth formed a circle. He's 26? Po? Muling sabi ko dahil wala akong alam na ibang sabihin. Mas lalo ko nakaramdam ng hiya dahil ngumisi siya sa kanapailing ng konti. Akala ko'y aalis na siya sa ibabaw ko dahil marahan siyang gumalaw pero mas lalong nagwala ang loob ko nang dahan-dahan niyang inilapit sa mga labi ko ang labi niya. Ilang pulgada pa lang, ang layo ng mga labi namin at amoy na amoy ko na ang mabango niyang hininga. I am so excited to taste his lips. I remembered my dream again. We were kissing in my dream at gusto ko maramdaman kung ano sa pakiramdam ang mahalikan. Matamis ba iyon? Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko dahil lumiyad ako para dumikit ang labi ko sa labi niya ng isang segundo. Hindi siya gumalaw na gawin ko iyon kaya mabilis akong humuwalay sa hiya at takot dahil baka magalit siya. Sorry, sabi ko. His lips are so soft. Parang marshmallow na palagi kong kinakain nung high school pa ako. Hindi ko akalain na ganoon pala kalambot ang labi niya. Dumb. Marahan na mura niya at hindi ako nakapaghanda ng atakihin niya ako ng halik sa mga labi. Ang halik niya ay ibang-iba sa ginawa ko kanina. He's hungry and fast this time. Para siyang may hinahabol at para niyang kinakain ang labi ko. Parehong-pareho ng nasa panaginip ko. Unti-unti kong ipinikit ang mga mata ko para damhin ang halik. Hindi man marunong ay pilit kong ginaya ang mabilis niya na paggalaw sa mga labi niya na mabilis ko rin namang nakuha. I can't help to moan between our kisses. Her kisses were sweet. Hindi ko akalain na matamis pala ang halik. Senyorito, Evan. Mabilis na pagtama niya sa pagtawag ko sa kanya habang patuloy akong hinahalikan sa mga labi na parang gutom na gutom. Hindi na ako makahinga ng maayos dahil sa halik kaya bahagya ko siyang itinulak sa dibdib. At mukhang alam niya ang gusto kong sabihin dahil unti-unti niyang ibinaba ang mga halik niya sa leeg ko. I moaned in pleasure without thinking that someone might hear it. Hindi ko na alam kung saan babaling dahil sa kiliti. Hindi na ako mapakali at parang literal na akong mababaliw. Hindi ko kaya ang sensasyon at parang gusto kong sumigaw ng malakas. Akmang bubuksan na sana niya ang butones ng blouse ko pero biglang may nag-ring kaya pareho kaming natigilan. May inis na bumalatay sa mukha niya nang magtuloy-tuloy ang ring kaya napalunok na lang ako. Damn it! Mahinang mura niya sa kamabilis na tumayo. Naiwan ako sa kamang nakatulala habang tinitingnan siyang naglalakad na tila inis na inis papunta sa leather couch. Napalunok ako kalaunan dahil biglang rumihistro sa utak ko ang lahat. Mabilis akong umalis sa kama at dire-diretsong tumakbo palabas ng kwartong iyon na gulong-gulo ang buhok. Sinigurado kong walang nakapansin sa akin ang tumakbo ko papunta sa maid's quarter. At nang makapasok ako sa lobby ay hingal na hingal ako dahil sa maraming dahilan. Naulit na naman. Hinayaan ko na naman. Wait. Naiiyak na sabi ko sa sarili ko habang marahan na sinasabunutan ang magulong buhok.
Matapos kong maglabas ng inis sa sarili ay tahimik ko na tinitigan ng muka sa maliit na salamin. Magulo ang kulay itim kong tuwid na buhok pero litaw na litaw pa rin ang mistisa kong itsura. My almond-shaped eyes looked so sweet and my long lashes were making it more beautiful. Ang matangos at manipis kong ilong ay mapula sa ibabaw dahil siguro pawisan ako. And my lips were reddish. Para itong namamaga dahil pulang-pula pero hindi naman masakit. Mahapdi lang. Napabuntong hininga ko sa kamabilis na pinusod ang buhok sa malinis na paraan. Nagpunas na rin ako ng pawis at inayos ko ang uniform kong lukot-lukot. Nakokonsensya ko dahil sa mga ginawa ko. Nang biglang bumukas ang pintuan ng quarters ay napatalon ako ng konti sa gulat. Nang makita ko na si Tia Mila ang pumasok ay nakaramdam ako ng ginhawa. Gulat niya akong hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa kaya kinabahan ako dahil baka may alam siya sa mga nangyari. Anong sinabi ni senyorito? Hindi ka ba niya tinanggal? Pinagalitan ka ba niya? Anong sinabi niya, Faith? Sunod-sunod na tanong ni Tia Mila kaya nanuyo ang lalamunan ko lalo. Anong sasabihin ko? Tia, umalis na saan na umiiyak. Ngayon lang. Ikaw kumusta? Hindi ka tinanggalan ng trabaho? Sunod-sunod na dagdag niya ulit kaya napaiwas ako ng tingin. Hindi makapaghintay si Tia Mila sa pananahimik ko kaya niyugyug na niya ako sa balikat. Tia, ano, tinanggal ka ba? Ay say, wala naman po sinabi kaya baka hindi po ako tinanggal. Mahinang sabi ko kaya napahinga ng maluwag si Tia Mila na parang nabunutan ng tinik. Mabuti naman, anong pinag-usapan niyo? Tanong niya ulit kaya muli akong napalunok. Inalala ko ang mga pinag-usapan namin kanina at lahat ng iyon ay hindi ko pwedeng sabihin kay Tia Mila. Babayaran ko daw po. Sabi ko habang hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ha? Babayaran? Ang mahal. Napalunok ulit ako. Babayaran ko nga ba ng pera? Ang importante po hindi ako natanggal. Kabado na sabi ko sabay ngiti kaya ngumiti na rin sa Tia Mila. Tama ka, kaya huwag ka nang umulit magkamali. Mataas ang sahod dito, Faith, kaya kailangan natin umayos. Biling niya kaya napatango na lang ako. Matapos na pag-usapan namin, ay sabay na kaming bumalik sa kusina. Napatalon sa Ate Gina nang makita ko kaya napangiti ako ng malaki. Ang swerte mo, maganda ka kasi. Biro niya pa, kaya napalunok ako. Tiningnan ako ni Manang Janet ng seryoso kaya nginitian ko siya. Sa susunod na pagkakamali mo, hindi ka na makakangiti. Umayos ka. Pagalit na sabi niya sa akin kaya tumango na lang ako ng maraming beses. Opo, sabi ko. Nakita ko na maraming mga pagkain ang nakaayos na. Napalunok ako dahil hindi pa pala nag-aagahan sa senyorito kaya siguradong sa kanya ang mga ito. Faith, ikaw na magdala ng mga ito sa garden at ayusin mo para makita ng senyorito na tamang hindi kanya tinanggal. Gina, samahan mo ang lampa na iyan. Utos ni Manang Janet kaya tumango ako bago kinuha ang mga pagkain na dadalhin, pati na rin si Ate Gina. Maingat kami na naglakad ni Ate Gina patungo sa garden. Tahimik ako dahil may kaba pa rin sa akin. Hindi dahil sa pagkabasag ng face kundi dahil sa nangyari sa pagitan namin na senyorito na halos hindi ko mapaniwalaan. We just kissed. Mas malala pa yata sana ang gagawin namin kung hindi lang nag-ring ang cellphone niya. Pero sa totoo, Faith, ikaw ang unang hindi tinanggal na senyorito na katulong dahil sa pagkakamali. Noon kahit pagtapon lang ng sabaw o tubig ay tanggal ka agad. Pangalawang beses na itong sayo. Bumabait na ba si senyorito? Sabi ni Ate Gina kaya napaubo ako ng konti. Baka bumabait na. Sabi ko pero tango lang ang isinagot ni Ate Gina. Ilan sandali pa ay natanaw ko na ang garden at kumabog na mabilis ang puso ko na makita si senyorito na nakaupo sa lamesang nilinisan namin kanina. Nakatutok siya sa cellphone niya kaya hindi niya napansin na papalapit kami. Nag-angat lang siya ng tingin nang inilapag ni Ate Gina ang dala niya sa lamesa. Magandang umaga po, senyorito. Mahinang bati ni Ate Gina sa bayo ko kaya napayuko na rin ako ng bahagya habang naglalagay ng pagkain sa lamesa. Ramdam na ramdam ko ang titig na ipinupukol niya sa akin pero kahit ganoon ay hindi ko sinusulyapan siya. Matapos kong ilapag ang mga pagkain ay aalis na sana ako kaso hindi umalis sa Ate Gina sa gilid kaya tumabi na lang din ako sa kanya. Nakakaramdam ako ng awkwardness sa ngayon. Hindi ko alam kung paano siya haharapin matapos ang nangyari kanina sa kwarto niya. Faith,
Biglang tawag niya sa akin kaya mabilis akong tumingin sa kanya. Kahit ayaw ko pa sana kasi nandito si Ate Gina. Po? Sagot ko kaya nagsalubong ng bahagya ang kilay niya. Change. I'll bring you in the ranch after this. Sabi niya kaya nanlaki ang mga mata ko. Ano daw? Ano na namang gagawin namin? Nang napalingon ako kay Ate Gina ay kitang-kita ko ang panlalaki ng mga mata niya na tila gulat na gulat talaga siya. Mas lalo ako nakaramdam ng kaba dahil sa mga nangyayari. Bakit may something? Rinig kong bulong ni Ate Gina sa gilid ko na ayaw niya yatang iparinig sa akin kaso rinig na rinig ko naman. Ayoko sundin ang sinabi niya kaso sinamaan niya ako ng tingin. Wala sa sariling napatingin ako kay Ate Gina na nakatingin na rin sa akin kaya awkward ako ngumiti dito. Opo. Sabi ko, muling bumaling sa harapan kung nasaan siya. I saw him staring at me still. Tila may inis sa mukha niya kaya dahan-dahan akong yumuko habang paunti-unti na naglalakad paalis doon. Iniwan ko na sa Ate Gina na wala naman yatang balak na umalis. Hindi ako sigurado kung saan ako pupunta. Kung sa quarters ba o sa kitchen para magpaalam muna kay Manang Jeanette. I sighed because I couldn't decide. Hindi ko gustong sumama kay Senyorito. Sa totoo lang, kasi kabado ako kapag nasa paligid siya. Palagi kong iniisip na may gagawin kaming hindi maganda at ayoko noon. I mean, I don't want it, but I want it. At the same time, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Imbis na magpaalam muna kay Manang Jeanette ay pinili ko na dumiretso sa quarters para magbihis. At dahil wala naman ako mga magagandang damit, ay ang luma kong t-shirt na hapit sa katawan ko ang sinuot ko. Saka pinaresan ko ng itim na skinny jeans na hapit din sa akin. Marahan ko na sinuyod ng tingin ang sarili ko sa mahabang salamin. Tinanggal ko ang pagkakatali ng buhok ko kaya bagsak na ito ngayon sa likuran ko. My small waist looked even more smaller in this fitted t-shirt. Napakagat ako sa ibabang labi ko kasi ilang araw pa lang ako nagtatrabaho dito ay hindi na ako sanay na hindi suot ang uniforme. Faith, kaagad kong tinignan ng pinto nang sumilip ng bahagya sa Ate Gina. I immediately smiled at her before going out. Inagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Magpapaalam muna ako kay Manang Jeanette, ate. Sabi ko kaya muli siyang napatingin sa mukha ko. Nasabihan na ni Senyorito si Manang Jeanette kaya dumiretso ka na raw sa garahe dahil doon na siya maghihintay. Sabi niya kaya napaawang ang mga labi ko. Mabilis akong kinabahan at ayoko na talagang tumuloy. Ate Gina, ikaw na lang kaya ang sumama. Kabadong tanong ko dito pero tumawa lang siya ng mahina. Ano? Ayoko nga mawala ng trabaho kaya bilisan mo na. Pagngangarag niya sa akin kaya wala na akong ibang magawa kundi ang tumango na lang ng mahina. Sinamahan ako ni Ate Gina maglakad papunta sa garahe nitong mansyon. Dalawang garahe nitong mansyon, sa likuran at sa harap pero sa likuran kami papunta ngayon dahil sabi ni Ate Gina ay nandito daw si Senyorito. Todo ang kaba ko habang naglalakad kami papunta doon. Hindi ko mawari ang tahip ng puso ko na parang nakikipagkarera sa sobrang bilis ng tibok. Ilang metro na lang ang layo namin sa malaking garahe kung saan may 10 kotse o higit pa yata ay kaagad kong natanaw ang isang lalaki na nakasuot ng kulay itim na polo at maong na pants at pangmayaman na boots. May itim pa siya na shades at kasalukuyang nakasandal sa itim na kotse kaya napanganga ako sa sobrang paghanga. Ang sarap niyang tingnan. Ang gwapo ng Senyorito. Mahinang bulong ni Ate Gina na gusto na yatang tumalon. Parang biglang may kuryenteng mabilis na naglakbay sa katawan ko habang tinitingnan lang siya. Literal na perpekto ang pagkakagawa ng Diyos sa kanya. Walang makikita na kapintasan at sobrang nakakahanga iyon. Bilis na, Faith. Sambit ni Ate Gina ng medyo malakas kaya mukhang narinig ni Senyorito. Dahilan para tumingin siya sa banda namin. Kaagad na nanuyo ang lalamunan ko. Hindi ko alam kung sa akin siya direktang nakatitig dahil may suot siyang salamin pero parang iyon ang pakiramdam ko. Kaya bigla ako nakaramdam ng parang maiihi. Dahan-dahan siyang umayos ng tayo at parang naging slow motion sa paningin ko ang pagtanggal niya ng shades na suot. Hindi ko alam kung ano itsura ko ngayon pero hindi ko man nakikita ay sigurado akong puno na ito ngayon ng pagkamangha. How can he be so perfect? Maiwan ko na po kayo, Senyorito. Biglang sabi ni Ate Gina sabay alis kaya napaawang ang mga labi ko para sana pigilan siya kaso
huli na ang lahat. Hindi ko alam kung ano ang sunod ko na gagawin kaya nanatili na lang ako nakatayo sa pwesto ko na parang tuod. Let's go. Medyo malamig na sabi niya kaya napatalon ako ng bahagya dahil sa gulat. Po? Tarantang tanong ko kaya bahagya na kumunot ang noo niya. At ilang sandali pa ay nakalapit na siya sa akin. Ilang pulgada na lang ang layo namin kaya mas lalo akong nataranta. Parang gusto kong tumakbo at magtago sa lugar kung saan hindi ko siya makikita. Chill, I won't eat you. Mapaglarong sabi niya kaya nag-init ng hustong pisngi ko. Hindi ko alam kung ano isasagot sa sinabi niyang iyon. Sadyang hindi na nakikiayon sa akin ang sarili ko sa mga oras na ito. Senyorito, Evan. Matama na pagputol niya sa akin kaya napatingin ako ng diretso sa mga mata niya. He is serious and I don't know what to do. Ang pangit naman siguro na tawagin ng isang katulong amo nito sa pangalan lang. At ayokong tawagin siya sa pangalan niya kasi hindi dapat. Alam ko kung ano ako at kung ano siya. Pero po, let's go. Mabilis na sabi niya kaya hindi ko na natapos pang sasagot ko dapat. Mabilis siyang humakbang papunta sa kotse kaya taranta naman ako sumunod. Hindi ko alam ang gagawin ko. Noong dumiretso siya sa isang pintuan kaya tumayo lang ako sa gitna na parang isang bata na takot na takot. Nakita niya na hindi ako gumalaw kaya kunot noon niya akong tiningnan. Sa tanang buhay ko ay hindi pa ako nakakasakay ng kotse kaya hindi ko alam kung paano buksan ang pinto nito. Nakakatawa man sadyang hindi ko talaga alam kung saan at kung paano ako papasok. Sa kabila ka, sabi niya kaya napalunok ako at dahan-dahan na naglakad sa kabilang pintuan. He noticed that I am just standing beside the door so his brows furrowed even more. Gusto kong magtanong pero nahihiya ako. Nang maglakad siya papalapit sa akin ay mas lalo kong nakaramdam ng kaba at hiya. This is how you do this. Biglang sabi niya sabay hila sa pinto at kaagad naman itong bumukas. Salamat. Mahinang sabi ko bago pumasok kaya lumipat naman siya sa kabilang pinto para doon dumaan. Kaagad ko naamoy ang panlalaki niyang amoy sa loob ng kotseng ito. Namangha ako sa ganda ng loob kaya tiningnan ko ang bawat sulok at nang makapasok siya ay pinanood ko kung anong ginawa niya at aligaga ako noong parang may islabit siya sa katawan niya. Seatbelt ang tawag sa bagay na iyan. Alam ko, hindi ko lang alam kung paano siya gawin. Sinubukan kong gayahin ang paghila na ginawa niya sa seatbelt kaso ayaw. Mas sinila ko pa kaso ayaw pa rin pero biglang may malaking kamay na tumulong sa akin sa paghila. Kaya tuluyan itong lumabas. Yumuko siya palapit sa akin para siya na mismo ang magkabit ng seatbelt sa katawan ko. Kaya napigil ko ang hininga ko. You are 20, right? Tanong niya matapos iyon kaya napatango na lang ako. Opo. Sagot ko sabay tingin sa kanya kaya tumango siya bago pinaandar ang makina ng magarang kotseng sinasakyan namin. Hindi mo wala ang pagkamangha ko lalo na noong magsimulang tumakbo na ang kotse. Ganito pala ang pakiramdam habang nakasakay sa kotse. Ang sarap pala sa pakiramdam. Hindi mararamdaman ang init at walang pagod. Lumayo kami sa mansyon at alam kong nasa loob lang kami ng malawak niyang asyenda. Noong unang dating ko dito ay namamangha ako pero ngayon ay mas namamangha pa ako lalo dahil ngayon ko lang nakita kung gaano talaga ito kalawak. Hanggang saan kaya ang pag-aari niya? Habang umaandar ang kotse ay marami akong nakikitang mga tanim na puno. Malinis ang paligid at halatang alagang-alaga. Marami rin mga tao na siguro itrabahador niya na dito na rin nakatira. May mga bahay ding natatanaw. Natanaw ko rin ang maraming puno ng mga mangga sa hindi kalayuan. Namilog ang mga mata ko dahil hitik na hitik ang mga ito sa bunga. Sobrang lawak na manggahan na para na yatang isang barangay ang sakop. Nakamamangha ang lawak ng asyenda na ito. Ilang sandali pa ay bigla ko siyang nilingon. Naabutan ko siya, natutok ang mga mata sa daan pero may kaunting ngisi sa mga labi. Naramdaman niya yatang nakatingin ako kaya napalingon siya sa akin saglit. Asyenda, Villaluz. Wala sa sariling usal ko kaya muli niya akong nilingon. Just tell me, if you want to stay here for the rest of your life.
Sabi niya habang nasa daan ng tingin kaya nag-init ang pisngi ko. Alam ko nagbibiro siya pero tumalo ng puso ko doon. Ilang sandali pa yung unti kaming huminto kaya napatingin ako sa labas. Mas lalo ko namangha nang makita ang malawak na kulungan ng mga baka at katabi nito ay malawak din na kulungan ng mga kambing. Hindi ko naririnig ang ingay dahil nasa loob pa rin kami ng kotse pero sa dami ng hayop ay hindi ako makahinga sa sobrang gulat. Hindi na ako magtataka kung gaano siya kayaman. Mabilis yun lumabas ng kotse kaya taranta ko na hinubad ang seatbelt na mabilis namang natanggal. Hindi ko alam kung paano lumabas kaya na biglang bumukas ang pinto sa gilid ko ay napaawang na lang ang mga labi ko. Binuksan niya ang pinto galing sa labas kaya tahimik na lang ako lumabas. Sa paglabas ko ay doon ko narinig ang maingay na tunog ng sari-saring hayop. Hindi ko halos matanaw ang mga baka sa sobrang dami. Ang dami? Namamanghang sabi ko habang palipat-lipat ang tingin sa mga hayop. Senyorito, bati na isang may katandaan lalaki na lumapit kaya bahagya akong napaatras. How's the animals? Seryosong tanong niya sa matanda kaya hindi ko maiwasan na mapatitig sa mukha niya. Kasalukuyan niyang tinitingnan ang mga hayop at seryosong-seryoso siya. Nakikita ko na alam niya ang mga ito kaya mas lalong nakakahanga. Halatang hindi siyang klase ng mayaman na nakukuha lahat ng gusto nang walang ginagawa. He's passionate about this and I can see that. Nandoon po ang doktor ng mga hayop sa kwadra ng kabayo, senyorito. Balita ng matanda kaya tumango si senyorito ng ilang beses at bahagyang tumingin sa akin kaya nahuli niyang nakatitig ako. Mabilis ako nag-iwas ng tingin at tumikhim. Hindi ko alam kung bakit isinama niya ako ngayon. I'll talk to him then. Faith, come on. Biglang sabi niya kaya wala sa sariling dumikit ako sa kanya na parang sobrang close namin. Maski ako'y nagulat sa naging galaw ko. Napatingin tuloy ang matanda sa akin na parang nagtataka kaya mabilis akong lumayo sa kahihiyan. I heard a small chuckle beside me so my cheeks heated. Sumunod ako sa kanilang maglakad pero nasa bandang likuran lang ako. Hindi ko maiwasang tumingin sa mga hayop na nandito at nang makapasok na kami ng tuluyan sa kwadra ng mga kabayo ay kagad ako nakaramdam ng takot. Lumingon sa amin mga kabayo na nagpatayo sa balahibo ko sa katawan. I think I don't like them in person.